Magandang umaga po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Nabaha ba kayo nung nakaraang tag-ulan? Nung mga nakaraang linggo po hindi tayo nagpa-service dito sapagkat meron pang tubig dyan sa labas. Mahirapan kayong maglalakad. No? Susuungin niyo yung tubig. But anyway, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at hindi tayo pinasok ng tubig at ngayon ay balik po ulit tayo. Isang bagay na makikita natin sa mundo na we live in a world that is always changing. Nagbabago, no? Makikita nyo yung mga attitude, ugali ng tao noon, iba na rin sa ngayon. Yung mga bata noon, iba yung mga ugali sa panahon ngayon. Noon yung mga lola, magkukwento sila, titingnan lang yung bata, alam na nila kung ano yung gagawin nila. Ngayon, kahit na anong sabihin mo sa bata, kahit na titigan mo, wala pa rin. So, maraming mga nagbabago. Even yung trend, iba na ang trend. Yung values ng tao, and even relationship, it is changing. And in the midst of this uncertainty and instability, we have something. We long for something that is unchanging, that is trustworthy, mapagkakatiwalaan, hindi nagbabago. And Hebrews chapter 13 verse 8 give us a strong anchor o isang pwede nating angkla na makikita na ang ating Panginoon ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. And how does this unchanging Christ affects how we live today? Muli natin basahin ang ating teksto sa umagang ito at inaanyayahan kong bawat isa na buksan ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 13, verses 1 to 8. At ganito po ang sinasabi ng tekstong ating titingnan sa umagang ito. Ipagpatuloy ninyo ang pag-ibigang magkakapatid. Huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan sapagkat sa paggawa nito ang iba ay nakapagpapatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayo'y nakabilanggong kasama nila. Ang mga inaapi na parang kayo rin sa katawan. Maging marangal sa lahat ng pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan sapagkat ang mga nakikipag-apid at ang mga nangangalunya ay hahatulan ng Diyos. Umibas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo. Sapagkat sinasabi niya, sa noong paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't padatag nating masasabi, ang Panginoon, ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Si Jesus ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umaga ito. Sa muli ay kami ay sama-samang magpupuri sa iyong dakilang pangalan. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagbubulay-bulay, dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang manguna sa amin, sa pagdili-dili ng iyong salita, isang bukas na isipan, isang puso na tatanggap ng iyong salita, at isang tenga makikinig para sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na kayo din ang siyang manguna
na ang purong yung salita ang makita namin at marinig namin. Dalangin din namin, Panginoon, na magkaroon kami ng kagalakan sa pagtanggap ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ito ay maging gabay namin at maging tulong namin sa aming paglakad sa pamumuhay Kristiyano. Samahan mo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil tayo ay nasa malapit ng sa chapter 13 na tayo ng Hebrew at ito yung more or less nandito na tayo sa punto na kung saan nagbibigay na ang writer ng Hebrew ng mga bagay na dapat nating tingnan as an application kung ano ang ating dapat maging attitude. Ngayon na nalaman natin ang ating pananampalataya ay may kasiguruhan sa Panginoong Jesucristo. Alalahanin natin na ang Hebrew writer na nagsulat nito, ang tinusulatan nito ay mga tao o mga mananampalataya na nais nang mag-give up sa kanilang pananampalataya sapagkat parang nakikita nila na napakahirap ng pamumuhay Kristiyano. They are tempted to revert from the Christianity back to Judaism in order to escape persecution. Sapagkat noon, yung mga mananampalataya ay imbis na naghanap sila ng kaginawahan sa kanilang buhay, ay ang nasusuong sa kanila ay sila ay pahihirapan, sila ay persecuted dahil sa kanilang pananampalataya. Marahil sa atin ngayon ay hindi pa natin ito na-experiensya, pero yung mga gantong mga pagtindig sa pananampalatayang Kristiyano sa mga ibang lugar o mga ibang bansa, ito ay kanilang tinututulan o ito ay kanilang hindi pinapayagan. Minsan sa ating freedom, ang ating expression to worship God, minsan hindi natin ito pinapahalagahan kumpara sa iba. And that is ito yung bagay na makikita natin na nilalatag sa atin ng Hebrew writing, a warning against apostasy or against falling away from the faith. At ang kanyang exhortation o ang kanyang pamamahayag dito, ang kanyang binibigyang mensahe na hapang-hawakan nyo ang iyong pananampalataya kay Kristo sa inyong kaligtasan. Marahil, noong mga nakaraang pag-aaral natin, ang ating pagbulay-bulay ay isang warning ang ating tiningnan na see that you do not refuse who is speaking. Ang boses o ang tining ng ebanghelyo na dapat nating pakinggan, kung ito'y naririnig mo, wag mo itong itsapwera o wag mo itong ibabaliwala. Yan ang ating panawagan ng Hebrew writer na sa ating pananampalataya, pag narinig natin ang mensahe ng Panginoon, wag natin itong babaliwalain. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, kung ito narinig mo, wag mong patigasin ang iyong puso, bagkos ito'y pahalagahan mo. Kung makikita natin, bago ang Panginoon ay umalis, on the night na siya ay papaalis na sa kanyang mga 12 disipulo, sa Hebrew, makikita natin na he prepares to leave the reader itong mga final word of exhortation. Mga panghuling mga pahabilin patungkol sa pamumuhay Kristiyano. Patungkol sa pagtingin natin sa mga bagay na uncertain, walang kasiguruhan. At sa umaga ito, nais kong ibahagi ang isang mensahe sa ating pagbubulay-bulay. In a world full of uncertainty, we find peace and purpose in the unchanging character of Jesus Christ. Sa isang mundo na puno ng walang kasiguruhan, makakahanap tayo ng kapayapaan at ang ating purpose
o yung ating pinakamimiti sa hindi nagbabagong katangian ng ating Panginoong Kristo. At dito ang ating titingnan ay paano ito makakatulong sa ating itong unchanging character of Jesus Christ and how we live today. How does the unchanging Christ affects how we live today? Dahil ang ating Panginoon Kristo ay hindi nagbabago sa kanyang katangian, ano ito para sa atin bilang mananampalataya? Tatlong bagay ang pwede nating tingnan sa mga talatang ating pinagbubulay-bulayan. Ang unang makikita natin yan, nasa unang talata ng Hebrew. Ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigang magkakapatid. To love faithfully. Let brotherly love continue. Paano ba makikita natin ito? How is Christian love must endure? Ang ating pag-iibigan bilang mananampalataya sa ating kapwa, mananampalataya, dapat ito'y magpatuloy. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos, ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Jesus' love is unchanging. Kaya nga dapat sa ating buhay nakikita yung hospitality, yung compassion sa mga bagay, sa mga taong naapi. Ano ba yung example na binigay sa atin dito ng Hebrew writer? Huwag ninyong kalimutan magpatuloy ng mga dayuhan, hospitality. Sapagkat sa paggawa nito, ang iba na nakapagpapatuloy ng mga anghel na hindi nila namamalayan. So, ini-encourage tayo ng Hebrew writer yung ating hospitality. Open your house to those in need. Lalo na nung panahon ng baha, di ba? Kung halimbawa, ang bahay mo, 2 floors kayo, tapos yung mga kapitbahay mo, nalulunod na, pwede mo patuloyin. Para at least magkaroon sila, makatulog sila, sapagkat napakahirap pag panahon ng baha. Dito nga, di ba, pag uulan dito, hindi ako dapat matutulog kasi abangan kung papasok na malapit na ba yung tubig sa ano. Kasi kung ano, iakyat mo na lahat yung mga gamit mo. Ba't pasalamat sa Panginoon at hindi gano'n hindi siya pumasok. Noong mga nakaraang mga panahon, talagang ang bilis pumapasok ang tubig sa atin dito. So, hospitality, yan ang una makikita nating nilalahad, how we will make love real sa buhay Kristiyano. Hospitality. Hindi lamang meron dapat tayong compassion, kababaang loob. Sabi nga dito, yung mga nakulong, alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayong bilanggo kasama nila. Ang mga inaapi na parang kayo rin sa katawan. Ano sinasabi dito? Yung empathy natin. Ilalagay natin lagi ang ating katawan sa mga tao na kinakausap natin. Sa mga tao na ating nakakasalamuha. Minsan ang tingin natin, yung feeling natin, parang tayo lang nakakaramdam nun, na pag ating inilabas sa iba, parang tingin natin wala lang. Pero tatandaan natin, yung mga salita natin, yung ating pamaraan ng mga gesture natin, nakikita ng mga tao yun, and it speaks something of our personality. It speaks something of ating kalagayan bilang tao. Itatandaan natin, hindi tayo ordinary tayo. Tayo ay mga tinawag ng Diyos. We are light and salt of the world. Mga anak ng Diyos. Mga tinawag ng Diyos sa kaharian niya. Mga tagasunod ng Panginoong Kristo.
Ang tanong dyan, nakikita ba yung qualities na ito, yung karakter ng Panginoon sa ating buhay? Let brotherly love continue. Christians are to live continually by this principle. Sapagkat ang Christianity is the family of God. At sa loob ng iglesia, dapat nakikita natin na tayo ay isang komunidad na nakikita ang pagmamahal ng isang pamilya. Ano bang ginagawa ng Panginoon? Makikita natin ang Panginoon is always consistent sa kanyang compassion. Na siyang magmo-motivate sa atin na ganun din. Kung ito ang ginagawa ng ating Master, ang ating Panginoon, it should also show in us to be faithful to love to others. May isang Christian writer, si Francis Schaeffer, patungkol sa Christian love. Much of his life was caught up in church disputes that were quite divisive. Schaeffer was known as a powerful defender of Christian doctrine, yet at the same time, he strove to maintain love within the body of believers. Ito yung kanyang sinabi. Through the centuries, men have displayed many different symbols to show that they are Christian. They have worn marks in the lapel of their coats, hung chains around their neck, even special haircut. But there is a better sign. It is a universal mark that is to last through all ages of the church until Jesus Christ. And that mark is love among Christians. Ano ba sinasabi ng John chapter 13 verse 35? By this all people will know that you are my disciple if you have love for one another. Marahil ito yung isang mabigat na dapat nating tingnan. Mahal ba natin ang ating kapatid? Paano natin makikita niyan? How we treat them. How you treat people around you. Minsan may mga tao na laging galit. Maliliit na bagay, nagagalit lagi. Hindi mo malaman kung saan ang gagaling yun. May mga tao na lagi nakasimangot. Parang sambako lagi ang mukha nila. Parang yung mga bagay na dala sa bahay, dinadala nila. Kung saan sila nandoon. Hindi na nare-realize yung mga tao na nakakatingin sa kanila ay naapektuhan din ang ginagawa nila. Minsan ganun tayo. Kaya nga ang church ay parang hospital siya eh. Yung mga sa bahay natin, dinadala natin, hindi natin nare-realize na ito yung may mga epekto sa mga tao na nakakita sa atin. Ang tanong dyan, are we showing that we are light and salt of the world? Are we showing that we have love for one another as an identifying marks the disciple of Jesus? Mga kapatid, minsan mahirap itong pag tinitingnan natin. Pero ito yung isang panawagan sa atin. Ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigan magkakapatid. And even sa ating covenant, kasama natin yan na binabanggit lagi pag naglo-Lord Supper. Mamaya, meron tayong Lord Supper. And there is a condition. If we love one another, we are displaying the mark of a disciple of Jesus. Si Schaeffer ulit sabi niya, evangelism is a calling
but not the first calling. Building congregation is a calling, but not the first calling. The Christian first call is to return to the first commandment, to love God and to love the brotherhood, and then to love his neighbor as himself. Di ba yun naman talaga yung kanyang utos? Yung 10 utos na kinondense. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. We are to show love as an essential part of our witness. Paano natin mapapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon kung sa mga kapatid nga lang natin, hindi natin napapakita na mahal natin sila? How much more na malalaman nila na matatanggap nila yung mensahe ng kaligtasan? Minsan ang mga tinitingnan ng tao pag nakakausap natin, hindi yung sinasabi natin kundi yung pinapakita ng ating attitude, yung ano yung ginagawa natin, that speak louder than the word that we are saying. Kaya nga minsan dapat natin pagtingnan din kung how we act as a Christian, because it is a part of our witness. More importantly, because God is love and we are called to be God-likeness in the world. Kaya nga sa 1 John chapter 4 verses 7 to 8, ito yung challenging term na binigay sa atin na Apostle Paul. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whosoever love has been born of God and knows God. And everyone who does not love does not know God, because God is love. Matindi itong sinabi niya. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, mapapakita mo yan sa buhay mo. Kung nagmamahalan tayo bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Dalawang bagay na banggit dito ng Hebrew writer. How is love expressed in a concrete action? Dalawang example ang binigay ng Hebrew writer. Sa verse, sabi niya, huwag ninyong kalimutan magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito, ang iba ay magpapatuloy ng mga anghel na hindi nila namamalayan. Do not neglect to show hospitality to stranger. Kaya makita natin, merong dinanggit ang Panginoon na isang parabola o parable. Sabi niya sa Pariseya, who is my neighbor? At pinakita ng Panginoon, yung neighbor is anyone in need that we must show mercy, and others we have received it from God. Yung awa, mercy. Ano ba nangyari doon sa di ba, may isang nahandusay doon na Samaritano, dumatang yung Pariseo, dumaan yung Samaritan, dumaan yung Pharisee, yung leader ng church, tapos dumaan yung isang Samaritan at pinakita niya yung hospitality. In the same principle that the Hebrew is calling us for hospitality. The main idea is bringing people into your homes. Bakit ganon? Kasi nung kapanahunan na yon, yung mga tao, nagta-travel sila, naglalakad sila. Along the way, di ba, wala namang masyadong mga transportation noon. So ang lakad ang pinaka-primary na ginagawa ng mga tao, at kokonti yung mga matitirhan. So ang tendency, yung mga mananampalataya, they open their homes for their guests,
for their, yung mga to na traveling, yung mga traveling along the way. Today, hindi na natin masasabing ito kasi parang naka-compartmentalize ng ating mga buhay at parang yung hospitality ay insignificant na sa panahon natin ngayon. So, pero ang tanungin natin, how many people could describe us inside our home? Ano ba ng attitude natin pag nasa bahay tayo kaysa sa church? Minsan makikita mo yan kasi pag nandun ka na sa church, naladala mo kung ano yung attitude mo sa bahay na hindi mo namamalayan. If you are married, or if you are single, how are we in our dinner table? Sa ating hapagkainan, paano ba tayo ang ginagawa natin? Yung mga balo at yung mga bata, paano ba tayo nag-unwind? Are there any people you have entertained simply because you are looking on them as brothers and sisters in the family and you sought to minister to their loneliness or need for encouragement or support? Kailan ba tayo naging encouragement sa ibang mga kapatiran? Kailan ba tayo naging part para sila ay tanungin man lang ang kanilang kalungkutan o sila nangangailangan ng encouragement or support or wala tayong pakialam sa kanila kung anong klaseng buhay meron sila? Minsan yun ang dapat natin din ginagawa. Kumustahin natin sila. Kaya nga itong sa church usually yan nagsisimula yung ating paraan. Ito yung training ground natin bago tayo nilalabas ng Panginoon. Actually, kung titingnan natin yung exhortation ng Hebrew writer is not only for Christian. It includes all kinds of people, even strangers, that they must embrace the love of God through our hospitality. Christian hospitality. So yan ang unang binanggit ng Hebrew writer, to show our hospitality. Pero may isa pang siyang binanggit. If the first one is hospitality, the other one is sympathy for the trials experienced by others. Kasi lahat naman tayo, as we walk in this world, marami mga experiences tayong nagdadaanan. Iba-iba ang ating eksperyensya. Minsan na, usually pag araw ng Sunday, kung kailan araw ng Sunday, sa bahay, bago pumunta rito, marong mga na-experiensya kayo na parang kakaiba. Minsan may nag-aaway sa kusina, may nag-aaway sa hapagkainan, papasok, papunta ng church. Mag-asawa, nag-aaway. Naghahanap ng nawawala. Bago pumunta ng church, sometimes you carry that. And ito yung sabi ng Panginoon, sympathy for the trial experienced by others. Kaya ang example niya dito, yung mga nakulong. Fellow Christian who have been jailed. Why? Because they are persecuted. Kaya ang iba sa kanila nakakulong na. Mistreated sila sa kanilang pananampalataya. Hindi pa natin na-experience yon. Pero itong sinusulatan ng Hebrew writer, ito yung kalagayan nila. Nakakulong sila sapagkat sila'y nananampalataya sa Panginoong Kristo. They were mistreated. They were judged.
But again, we are not limiting. There is no warrant for limiting this teaching only to believers. Sabi nga na isang Hebrew writer or ang commentator ni Ray Sedman, even those in prison justly merit Christian help, since Jesus ministered to the guilty and the condemned simply because they are human beings. Sa opisina natin, how we treat our fellow worker. Ikaw yung boss, paano mo tinitreat yung mga under you? Minsan ang sinihingi sa atin ng Panginoon to treat them as people, to treat them as human being. Napapansin niyo yung mga tao na mula sa wala, din nagkaroon sila ng yaman, kaagad-agad, minsan nag-iiba yung kanilang attitude. Makikita niyo yan sa Facebook, di ba? Bago ang kotse ko! Nalala niyo yung kwentong ganon? Na-drive siya, nabangga siya, tapos sabi niya, bago ang kotse ko. Kaya gano'n na lang siya nang nakabangga sa kanya. In this ministry, Jesus is both our example and our ultimate recipient of our act of love. Kaya nga sabi ng Matthew 25, truly I say to you, as you did to one of the least of this my brother, you did it to me. So ito yung dalawang bagay na binabanggit sa atin ng Hebrew writer. Hospitality. Do not neglect to show hospitality to strangers. And remember those who are in prison. Sometimes, we view our lives and each other with difficulty because we forget to love other people. Masyado na tayong concentrated sa sarili natin. Masyado na lang natin binibaby yung sarili natin. Ano na lang sasabihin ba pag itong mangyari sa akin? Di ba? Kaya minsan parang tinitingnan natin, iba ko sa inyo kasi ito yung kalagayan ko. Pero sometimes hindi yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon eh. Masyado na tayong lulong sa sarili natin, kaya hindi na natin nakikita anong kalagayan ng iba. Na minsan yung sinasabi natin, masakit pala doon sa sinagsasabihan natin na hindi natin namamalayan. So how the unchanging character of Christ, how the unchanging Christ shape our lives first by loving for one another, by loving faithfully. Let brotherly love continues. The other one, makikita natin dyan, ang panawagan na tayo ay mamuhay na may faithfulness o yung katapatan sa ating daily living. Sa ating pamumuhay sa araw-araw, ang panawagan ay tayo maging tapat. Makikita natin sa talatang ito, Christ's unchanging standard lead us to honor marriage, to remain sexually pure, and to live contentedly, trusting in His faithful presence and provision. So ang pangalawang panawagan sa atin dito na siyang nagbuhubog sa atin dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi nagbabago, yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Pangalawa, yung ating katapatan. Sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. In marriage, in our life.
in our contentment. God designed for marriage and integrity remain the same because He is the moral standard and does not shift. So hindi nagbabago yung standard ng Panginoon. Mula noong henerasyon hanggang sa panahon natin ngayon, pareho pa rin ang standard niya. Hindi nagbabago. Sa lahat ng mga sa buhay natin, lalong-lalo na sa marriage life. Ang tanong natin, why God is honoring marriage? Because it reflects the whole church. Ang ating Panginoon, ang bridegroom, ang church, ang kanyang bride. And we have a special interest in upholding the institution of marriage. Ito yung unang institusyon na in-establish ng Panginoon na siyang basic building block ng iglesia at ng community. Kaya nga yung husband and wife are very precious before God, before the Lord in the church. Ano yung reason? If we have a strong marriage family, there will be a strong church. Kaya yun ang encouragement niya, that the family will be a model, to provide a model, sapagkat sa labas, napakarami na ng mga weaknesses, great weaknesses. And the church should be the model, the godly Christian couple who will faithfully meet the struggle of marriage by the grace of God. So hindi lamang marriage yung sinabi niya rito. Isang bagay din na binabanggit ng Hebrew writer, yung contentment. As much as possible. Anong sinasawatan nito? The contentment against greed. Yung pagkasakim. Kaya sa verse 5, keep your life free from the love of money and be content with what you have. So hindi lamang marriage yung binibigyan pansin, tayo ay maging faithful, even yung mga areas of yung ating possession. Ang binabanggit ng Panginoon dito, great contentment that flow from faith. Sapagkat ang contentment, it is only possible because of God's unchanging promise. Ano sabi niya? I will never leave you nor forsake you. Ano bang ginagawa ng greed o kasakiman? Gusto ba natin makasama yung mga taong sakim? Di ba mas possible, inaayawan natin sila? Bakit? Kasi di ba wala silang pagmamahal sa iyo? Tingnan mo yung mga miser, yung mga, di ba, yung kahit meron sila, nakita nila naghihirap yung mga kasama nila, hindi nila mabigyan man lang. We can reject greed and impunity or impurity because we are satisfied in Christ. So paano tayo magiging mapalaya sa mga bagay na ito? Sapagkat tayo ay nagtitiwala sa pangako ng Diyos at tayo ay ang Panginoon Jesus ay sapat na para sa atin. Kaya ano sabi ng Lord's Prayer, give us this day our daily bread. So merong provision ng Panginoon sa araw-araw na binibigay sa atin, magtiwala lang.
Kasi minsan pag tayo ay nag-aalaga ng greed, hindi ka makontento. Binigay mo ito, gusto niya ito, gusto yung buong katawan ang ibigay mo. Kaya di ba yung mga tao na parang yun na lang yung kanilang buhay, parang walang kontento. Meron na sila, gusto pa nila ng marami, to the point na kung ano yung iba meron, gusto makuha nila, to the point na patayin ng buhay nila. At hindi bago yan sa mga news na nakikita natin. Yung mga reason bakit pinapatay dahil sa kasakamakan. Dahil kung anong meron sila, hindi makontento, gusto pa nila kung anong meron yung iba. The unchanging presence of Jesus Christ enable us to honor God in our relationship and also in our desires. Kaya nga, live purely and contentedly. Yung contentment at saka yung ating commitment. So yun ang dalawang bagay na makikita natin sa faithfulness. How the unchanging Christ shape our lives. First, by loving faithfully. Because God commands us to love one another. And not only that, we have to be faithful in our daily living. God wants us to live purely and to live contentedly. In the area of marriage, in our area of our possession, you have to live pure and we have to live contentedly. Because God's unchanging promise, I will never leave you nor forsake you. And lastly, how the unchanging Christ shape our lives by our confidence to stand firm. By following God's example courageously. Dalawang bagay makikita natin dyan. Remember your leader, consider the outcome of their way of life, and imitate their faith. And the other one, the promise of God, that He is the same yesterday, today, and forever. It is a great encouragement sa atin. Yung knowledge na ang Diyos ay nandiyan, yung presensya niya, yung kanyang tulong, nawa magbigay sa atin ng napakalaking encouragement na magpatuloy. Kaya nga bago natin ito makita yung talatang ito, nilatag na ng Hebrew writer ang mga heroes of faith para makita natin how is faith working in their lives. That we can stand firm, that we can stand contented, that we can stand courageously. Because God has given us already the example. Isang bagay yung sabi niya dito, remember your leader. Actually, isang katotohanan, napakarami ng mga pastor na they are quitting their job as pastor. Sabi ng Barna, 42% of the total na kanilang na-interview quit pastoring. Why? Because of isolation. Because of different things that is happening in the church. Tatandaan natin, God raised up leaders who faithfully followed Christ. And their legacy of faith point us to the same, to Jesus Christ. Marami tayong mga leaders na pwede nating tingnan in the past and in the present.
If we are Christian, this command are not giving us just ideals or program. Rather, is at a kind of life that you are now serving and following Christ Himself, who is and He is to come, who lives and reign now and in heaven, and by the Spirit on earth. Sabi niya dito, yung mga leaders na nilalagay sa atin ng Panginoon, siya ang nagpili niyan. The leaders you truly follow, the Lord you serve and trust is no other than Christ Himself, who is the Word that speaks to you. And He did it before others who call and will never supersede. Ano yung reason? Because God is the same yesterday, today, and forever. Verse 8. Minsan iba, pinangahawakan natin yan. We do not follow tradition, we follow Christ who is never changing. Kaya nga ito'y maging encouragement sa atin to follow faithfully the example of the past. Because Jesus, they followed, is still the same today. At hindi lang itong mga tao na ito na nakaraan. Ang buhay natin, bawat isa sa atin, is a living testimony of God's faithfulness in your life. Kaya nga tayo naririto. Sama-sama tayo kasi nakita natin kung gaano katapat ang Panginoon. Nagpapatuloy tayo. Because we have tasted that the Lord is good. Because we have tasted His faithfulness in love in our lives. Minsan nakakalimutan natin yun. Minsan as we grow maturely, hindi ko alam kung mature o nagpapatuloy tayo, minsan nakakalimutan natin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin doon sa mga sinaunang panahon na tayo nagtatapat sa Kanya. Ano yung testimony ng ating buhay sa ngayon? How is God doing in your life? Ano yung personal testimony mo ngayon sa taong ito? Pareho pa rin ba yung dati? Sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, mga nakaraang araw, tapos na yon, panis na yon, merong bago uli. What is God doing in your life? In a world of uncertainty, we find peace and purpose in the unchanging character of Jesus Christ. And how this unchanging Christ shape our lives by loving faithfully, by loving for one another. God shaped our lives by loving for one another. God shaped our lives by faithfulness in our daily living. And God shaped our lives by the confidence to stand firm because of His promises. In conclusion, sa mga panahon, mga uncertain times ng ating buhay, where do you anchor your life? Saan mo ba inaangkla ang iyong buhay? Anchor your life in the certainty of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang pagmamahal hindi nagmamaliw. His love doesn't fade. His promises does not fail. His character does not shift. Ang kanyang pagmamahal hindi nawawala. Hindi nagbabago. Yung kanyang pangako, hindi talagang nagfe-fail o maaasahan siya. Yung character ng Panginoon, hindi nagbabago. Dahil nga ang ating Panginoon, verse 8, si Kristo na siyang ring kahapon,
ngayon at magpakailanman. Pwede kang magmahal ng walang pag-aalilangan. Pwede kang magmahal ng walang takot. Pwede kang mamuhay na may kabanalan at merong contentment. Pwede kang sumunod sa Diyos na merong katatagan at pangako. Sapagkat ang ating Diyos ay mapagtitiwalaan. Nawa sa umagang ito ay maging encouragement ito sa atin na sa ating pamumuhay Kristiyano, magpatuloy, huwag manghinawa. Will you trust the unchanging Christ with your changing life? Nawa tayo ay mamuhay, let us live as people who reflect the consistency of our Savior. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako na hindi natitinag. Dalangin namin, Panginoon, na kung kami man ay nag-fail sa mga area na ito, we pray, Panginoon, ang iyong kapatawaran. Dalangin namin, Panginoon, na baguhin mo kami. That we can live with your promises, our unchanging God, unchanging Christ in this changing world. Tunay nga, Panginoon, na ang aming buhay ay laging nag-ibabago, nag-iiba sa mga sitwasyon na nararanasan namin. We pray, Panginoon, na patuloy mong pakaingatan ang aming mga testimony, ang aming patutuo, na nawa, Panginoon, ay gamitin mo kami bilang mga tunay na ilaw at asin ng mundong ito. Kung kami mga Panginoon ay may mga pagkakataon na binabaliwala namin yung mga taong pinalapit mo sa amin, binabaliwala namin, Panginoon, ang iyong pangako. We pray, Panginoon, na tulungan mo kami na magtiwala, maging tapat, Panginoon, sa iyong salita at sa iyong mga pangako. Lagi namin titingnan, Panginoon, ang iyong katangian na hindi nagbabago na pwede namin panghawakan. Kung kami naman, Panginoon, ay merong agam-agam sa inyong pangako, sa iyong salita, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng katatagan na pagtiwalaan ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Binabalik namin papurit pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.